Tangi ang iyong dangal. Yes, Lord Jesus. Tangi ang iyong karangalan. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. Nothing, Yes. no one can be compared Yes. to you, O God. Ikaw lamang, O Diyos. Yes, God. Ikaw lamang. Amen. Sa araw na ito ay nais po namin itaas. Yes. Only you, Jesus. Yes, Lord. Amen. Yes, Be lifted up in this Amen. Yes. This is holy ground. Yes, God. We are standing in holy ground. Jesus. Amen. We are standing in holy ground. How we love you, God. Yes, How we love you. Salamat po, Diyos. Thank you, Holy Spirit, Amen. for being with us. And may we continue Yes. to be pleasing to you. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. And again, good morning. Papasalamat po tayo sa magandang panahon ngayon na as we have been praying for each day na Sunday ay gumanda po ang panahon at so far wala po ulan. Amen. So, I'd like to read right away in John chapter 10, verse 27. Okay. So, alam po ninyo, kabisado po natin ang verse na ito, ang mga verses na ito. But then, mayroon lamang po akong gustong i-highlight dito. Mayroon lang po akong gustong matiin about our God. Okay, so, John 10 verses 27 to 29. The sheep that are on my own hear and are listening to my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never lose it, or perish throughout the ages, to all eternity. They shall never by any means be destroyed, and no one is able to snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater and mightier than all else, and no one is able to snatch them out of my hand. So this is a place of safety. Di po ba? Amen. Na walang makakakuha sa Kanya, sa Kanyang kamay. Walang makakakuha sa atin, sa Kanyang kamay. Kaya, at meron din po siyang sinabi dito, si Jesus mismo, ang nagsasabi. Kung mapansin nyo, yung after the verse na binasa natin, in verse 30, I and the Father are one, sabi niya. So, kumbaga, yung sinasabi niya patungkol sa Ama, siya rin, ganun din siya. Diba? So, at nais ko pong bigyan din dito yung kanyang sinabi. My Father was given them to me. Ano po yung binigay niya? Tayo. Tayo na nanampalataya sa Kanya, na nandito ngayon sa mundo ito. Sabi niya, my Father was given them to me, is greater and mightier than all else. Amen. So ito po yung gusto kong idiin sa umagang dito, that God, the Father, is greater than all. Is mightier than all. Bakit ito po ang nais kong may tanim sa ating puso na kung saan nakikita natin na ang mundong ito ay papunta na sa kawakasan ng panahon. And we can see how sin is boiling. Parang ang kasalanan, di ba, parang kapag nagpapakulo ka ng tubig, na pagsalang mo ngayon ay kumukulo na. Sin is coming to a head. Lumulusok na yung ulo ng kasalanan. I can imagine, no, yung
Mag-imagine po kayo ng isang bagay na saan lumulusot yung ulo, unti-unti, iba't ibang ulo ng wickedness, ng evil sa mundo ito, ng sin is coming to a head. But there is an end to sin. Hallelujah. Amen. Amen. Na hindi po pwede, kaya nga, God is mightier than all. Na kahit ano man ang mga nakakatakot ngayon sa mga taong wala kay Kristo, okay, nakakatakot kung wala ka kay Kristo, isn't it? Kahit ano man ang mga bagay na nakikita natin, hindi po natin ito minamagnify kung anong kasalanan at ang wickedness at ang karumihan sa mundo ito. But what we are trying to do, aware lang po tayo para alam natin na kung paano po tayo harap, kung paano na dapat lang gawin ay manalangin at manatili sa ating Diyos. Kaya, nais ko pong, kaya nga sabi ko na isa pong mahalagang bagay na itanim natin sa ating puso't isip that God is stronger, is greater, is mightier than all else. Kasi sa iba po, no, dahil na nagtatagumpay sa ngayon, as if it seems lang, hindi naman talagang nagtatagumpay ang kasalanan, ang kaaway. No? Hindi naman. It seems like, kasi nga, umaalsa ang kasalanan. It's escalating. Wickedness is escalating. That's why if, no, hindi ko sinasabing, kumbaga, ito po if lang, kung, if the enemy is stronger and wiser than God, hindi ko sinabing siyang wiser, siyang stronger, the enemy is, no. But if, sabi ko lang, if he's stronger and wiser than God, then who are trusting in the Lord, tayo na nagtitiwala sa Diyos, kapag iniisip natin mas malakas ang kaaway, then we are facing defeat and destruction. Hello? Pero hindi yun eh. Hindi siya stronger, hindi siya ang wiser than God. And if, okay, puro po ito if every word of God is not true, then we who are walking in faith, na by faith in Jesus, are heading into catastrophe. Kung ito pong salita ng Diyos na ating binabasa ay hindi totoo, then tayo na lumalakad sa pananampalataya kay Kristo, ay nahaharap po tayo sa kapahamakan. Kung hindi ko po sinasabing ito'y totoo. Kaya hindi natin kaya pinapatibay po natin ang pagiging mas lalong kalakasan ng Diyos. Amen. Or kadakilaan or kapangyarihan ng Diyos sa lahat. God is greater than all else. Amen. Kaya kapag niyayanig po tayo ng mga problema, we are being shaken to the very core of our personality. Right away, sabihin mo, God is greater than all. Hallelujah. Amen. God is greater than my problem. God is greater than my sickness. Amen. God is greater than the enemy. Amen. Amen. Praise God. That's why we have the Word of God. Kaya lang may kulang sa atin. Of course, hindi na sa Diyos ang problema. Nasa atin na ang problema. God has given us everything. All things. Wala siyang hindi binigay. Hindi niya pinagkait. Maging ang kanyang buntong na anak. Ang pinaka malaking bagay, yung pinaka the best thing na ibinigay niya sa atin ay ang kanyang butong na anak na si Jesus Cristo. Amen. Hello? Amen. Or else, hindi tayo magiging mananagumpay sa Kanya. Hello, Christians? Amen. Kasi nga, alam niyo po, ang nakikita natin kahit sa mga Kristiyano, I think we assign too much power to Satan. Kaya bang, ay, yan, agad-agad, iniisip natin, sinasabi natin na malakas ang kaaway. Kaya nang malakas, kasi
hindi ka nakaugnay sa Diyos. Hindi siya pwedeng lumakas sa isang Kristiyano nakaugnay sa Diyos. Hallelujah. Hello? Amen. Ang nangyayari lang, we're giving Him too much power. Dahil nga sa ang nangyayari, lalo na po sa nakaraan, and if we praise God, we thank God, dahil ang ginagawa ng Diyos ngayon, unti-unti, nare-reveal kung ano ang kingdom of God. Amen. Na-unfold na ngayon ang mensahe patungkol sa kingdom of God. Because the kingdom of God is at hand. Kaya kailangan ipaalam na niya ito sa lahat. Hindi niya gustong isikreto sa atin. Noon pa man isiniwalat na niya about the kingdom, the coming kingdom of God. Amen. At yung unscriptural teaching of the pre-tribulation, na kung saan, yung pre-tribulation rapture seems to have left many Christians. Okay, parang dahil dun sa unscriptural teaching ng pre-tribulation rapture, nag-iiwan ito sa mga Kristiyano with a fear of Antichrist, Satan, and of the false prophet. Yun po yung nagawa ng unscriptural pre-tribulation rapture. Nag-iwan ito ng takot sa kaaway. Sa halip na siya natakot sa atin, tayo ang natatakot sa Kanya. No? Kaya, dahil dun sa teachings ngayon, that unscriptural teaching, kailangan alisin tayo ng Diyos so that the enemy cannot harm us. Yun yung aim ng pre-tribulation rapture. Nabigyan tayo ng katiyakan na bago dumating ang tribulation, kukunin na tayo ng Diyos so that the Antichrist cannot harm us. Isn't it? Iyon po, but that is not the true teaching of the Bible. Amen. That's why we are still here. Nandito pa tayo. At nakikita natin kung ano nang nangyayari sa buong mundo. Ang kailangan lang natin malaman ay maniwala tayo that the Lord Jesus is a monarch, is King, and He has unlimited power. Na yung power na yun, na nasa Kanya, na nasa atin, we cannot be harmed by the Antichrist. Amen. Kaya hindi tayo natatakot na humarap sa mga bagay nito. Because we know we have in us something in us. We know we have the real thing inside of us. And that one is Jesus Christ. Amen. Powerful than anyone else. Hallelujah. Hallelujah. At ano yung kay Satan? Bakit niya nagagawa ito sa mundo? Bakit nangyayari ito? Kung wala siyang power. Okay. Dahil nga ang Diyos ang pinakamataas na nagtataglay ng unlimited power, the only authority and power that Satan possesses is that which Christ permits us so that Christ's purposes may be fulfilled in His church and in the earth. Nagkakaroon lamang po siya ng power, but He has authority. Iba po yung power sa authority. Jesus has all the power and authority, but Satan is just being given the power para kung anong gusto niyang gawin na kahintulutan ng Diyos ay magagawa niya. Amen. Amen. Sa bawat, even to the Christians. Kaya kailangan po, alam natin kung saan tayo nakatayo. Kung baga nag-draw ng line ng Diyos, ito yung line. Between two spot. Huwag kang lalampas dun sa area mo.
you will be out of protection. Doon sa inilagay na line ng Diyos, kung wala ka doon, wala tayong anumang protection. That's why may takot ang tao. But if you know and you know and you know in your heart that you have Jesus and you are living by His life, then you are protected. Amen. At ang nakikita natin nangyayari na kaguluhan, kasamaan, karumihan. Alam niyo, totoo po yun, ang kasalanan dapat pandirihan. Mandiri tayo. Na hindi tayo mapalagay na yung dumi na yun nasa atin. Di po ba? Amen. Pinaramdam po ng Diyos sa akin yung bagay na yan. When I was still working, ng umaga, nung ako po ay papunta ng opisina, while I was working in assessor's office in Manila City, naka-uniform po kami, may uniform po kami. And then, yung manggas ng aking uniform, nung sumakay po ako ng jeep, may nasagi po, kasi yung kulay pa man din ng uniform ko is light, parang beige, no? So, halatang-halata yung nadikit na dumi doon sa sinakyan ko, na isagi ko yung kamay ko, dumikit dito, kulay itim. So alam po ninyo, instead na yung, ang naramdaman ko po, the Lord spoke to me, yung sabi niya, kasi hindi po ako mapakali kasi siyempre kasusok ko, hindi ko naman pwedeng palitan that is our uniform. Dahil yun mismo yung araw na yun. Although dalawa po yung kulay ng uniform namin, pero during that day, yun lang ang uniform na, yun ang pwede namin isuot. So, hindi po ako mapakali. I'm so restless na mayroong dumigat. Ang ginawa ko po, buti 3/4 siya, tinukulip ko. Tinupi, hindi tinukulip. Kapampangan pa rin. Tinupi ko po to hide yung dumi. Then the Lord spoke to me. Kaya kung isang po, the Lord allows something na ayaw natin. God spoke to me, parang mandiri ka, sabi niya. Parang kasalanan na ayaw mong nandyan sa'yo. Nakakadiri. That's how He spoke to me about yung dumi doon sa nailagay sa damit ko na nasagi doon. Sabi niya, ituring mo na parang kasalanan na hindi ka mapalagay ng didiri ka kasi marumi. Nawa ganun natin itrato ang kasalanan. Na ang kasalanan ay nakakadiri. Kaya ayaw natin. Ayaw natin na madikit sa atin ang kasalanan. Yun ang nangusap sa akin. So, ito pong nangyayari mga bagay na ito, sabi ko nga, halos papunta na sa, kumbaga sa tubig. Sabi ko nga, kung nagpapakulo ka ng tubig, pakulo na. It's boiling. Pakulo ng pakulo. Lumalabas ang lahat ng kasamaan. Well, alam niyo po, hindi naman puro kasamaan, of course. Meron din mabuting nangyayari. It's always a fact. Kahit marami man ang nangyayaring kasamaan sa mundo, kadiliman man na nakikita natin, but still, andyan pa rin ang liwanag ng kabutihan, ng katuwiran ng Diyos. Hindi pwedeng matalo yan. Amen? Na para bang naglalaban. But then, the war between God and Satan is not one of power against power. No, yung paglalaban na nakikita natin, hindi dahil yung power ni Satan, yung power ng Diyos, kinakalaban ng power ni Satan. No, it's not, the war is not between power against power. Because God has all power. Amen. And God has given all the power and authority to our Lord Jesus Christ. In the heavens, on the earth, and in the dark corners of the earth. Kahit saan mang pilang mga dilim na bahagi ng mundong ito, sa langit, sa lupa, ibinigay ng Ama ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa ating Panginoong Jesucristo. That's why the day will come
even Satan will say and confess that Jesus Christ is Lord of all. Sa kabila man ng mangyayari ito, lahat ng tao sa buong mundo, kasama na si Satan, magsasabi ng Panginoong Jesucristo Hallelujah. ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga Hari. Diyan po ang magiging hantungan ng lahat ng mangyayari, kabungguhang ginagawa ni Satan. Para lamang ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili, may katapusan ng kasamaan. Upang doon we can confess that Jesus is Lord. Amen. Di po ba? Napakasimple. Pero ginagawa natin complicated dahil ayaw natin sumunod sa Diyos. Kaya, kaya ano pong nangyayari? Nung, ito illustration na naman na binigyan ni Lord sa akin when I was in Canada. Nung pong, inatid ako ng isang kaibigan ko sa pinag-drive niya ako noon. Pinatid niya ako. Dahil nag-uusap kami, medyo, alam niyo yung kumisa pag nag-uusap, yung pala, instead na dito ka lumiko, ay niliko ka, nagdiretso siya. Kaya dahil doon, instead of 5 minutes lang na makakarating na kami, it took us almost 15 minutes or 15 minutes, I would say. From 5 minutes, naging 15 minutes. Dahil nga, instead na lumiko siya, or vice versa, nagdiretso siya. Kaya ako naman, hindi ko agad namalayan. Dahil alam niya yung daan. Kabisado niya kesa sa akin dahil taga doon siya. So anyway, bakit ko binanggit ang illustration na ito? Instead of nakarating na kami ng 5 minutes, 15 minutes pa ang oras. Why? Lumiko siya. The same thing. Mahirap ma-fulfill ang gustong i-fulfill ng Diyos sa atin. Paulit-ulit pa tayong nagkakasala. Paulit-ulit pa tayong nagkakamali. Instead na iyong way ng Diyos ang ating piliin, pinipili natin ang sarili nating way. Kaya tumatagal. Pinatatagal natin ang proseso. Hello? Kaya ano pong nangyayari? Uulitin ng Diyos. Ibabalik ka na doon. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na kung saan ay instead na madali na, simple lang, tayo nagpapakomplikado. Amen. Huwag na natin gawin komplikado. Kung ano yung sinabi ng Diyos, makinig na lang tayo. Siya yung ating tour guide. Hallelujah. Siya yung may alam, hindi tayo. Amen. Mas alam niya kesa sa atin. Di ba mga bata maliit, ayaw na nilang mahawak. Ayaw na nilang kapag maliit, pag libre na silang maglakad, ayaw nila ng pahawak. Akala mo, maya iba yung napuntahan nila. Iiyak sila. Para tayong bata. Dahil alam na natin, marunong na tayong maglakad. Ayaw na natin ahawakan pa ng magulang natin ang ating kamay. At the end, madalaba ka. Isn't it? Kaya, anong dapat natin gawin? Sa Kanya lang. Dumiretso tayo ng lakad. Wala nang liko. Para hindi na matagalan yung gusto ng Diyos na matupad sa pamamagitan natin. So, ano po yung labanan? The war between God and Satan is not of power against power, but it is one of righteousness. Ang pinaglalaban natin, ang labanan, kaya tayo nagkikipaglaban. The battle between God and Satan is because of righteousness. Di ba? Kung okay lang sa atin ang kasalanan, wala nang problema. Just go. If you want to worship Satan, just do so. Hindi ka naman sabihin ng Diyos, sige, bahala ka. Kahit ang magulang, sasabihan ng anak, bahala ka. Sinabi ko na sa'yo, yan, mga magulang ng minsan, pag matigas ang ulo na, bahala ka na. Mas alam mo pa sa akin, sige, bahala ka na rin sa buhay mo.
huwag nawa na sabihin ng Diyos sa atin yan. Di ba, ang magulang ko na magsabi, huwag lang ang Diyos. Dahil kapag sinabi niya, bahala ka na sa buhay mo, yun na po yung nakakatakot. Dahil hindi ka na niya pakikyan naman. Mag-isa mo na. God forbid na hindi mangyari sa atin ang bagay na yun. Hello? So it is not the war between God and Satan is not of righteousness. Because we do not overcome Satan by exerting more power. Hindi naman kailangan parang, Lord, give me more power. Eh, nasa atin na eh. You don't need to exert more power to overcome Satan. We overcome Satan, the Antichrist, the false prophet, and all else that is of Satan. By what? By trusting in the blood of the Lamb. And by the testimony, the word of our testimony, of the faithfulness of God. And by not loving our lives unto death. Revelation 12:11, if I'm not mistaken. Or 10:11, may 12, may 11. Basta may number na gano'n, Revelation. Minsan po, hindi ko masyado pa-remember. Minsan nakakalimutan ko po. Okay. Na yung patutuon, yung pagtitiwala, yung paglalagang natin ng pananampalataya through the death of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, we can overcome sin. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan na ma-overcome si Satan because of the blood of Jesus. And by the word of our testimony, which is the word of God, and by that loving ourselves, even unto death. Alam niyo bakit kasama po yung not loving ourselves even unto death? Hindi naman po ito physical na death. Although darating tayo sa physical death, lalo na po ngayon, nakikita natin there is persecution, o sino man ang nakatalaga na mamamatay sa persecution by the sword. Sabi nga ng Biblia, anong itinalaga sa atin ng Diyos? Okay. And then, yung dying, by not loving ourselves even unto death, may mga bagay na pinapatay tayo sa sarili natin upang hindi tayo mabuhay, hindi si Kristo mabuhay sa atin. Kailangan natin patayin ang mga makalamang kasalanan. No? Yung dikta ng ating laman, patayin natin yan. Kaya nga, sabi ko, it is not a battle between power against power, but it is a battle or it's a war between righteousness and wickedness. Ang naglalaban ko ngayon, hindi yung ano ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ni Satan. No! The battle is against righteousness, is of righteousness against wickedness. Yan po yung matinding naglalaban. Dito na lang po sa ating bansa nakikita natin. Yung righteous person, lalo na sa politiko, ngayon, naging issue na, masyado lang yung issue sa political, no? Sa political issue natin, ay sobrang kalama, masyado lang, kumbaga parang doon na lang nakatutok yung tao. Alam nyo, aware din po kayo, lalo na po yung nagagalit na, tapos nagpo-post pa sila. I suggest, tayo po mga Kristiyano, huwag na po natin gawin mag-post tayo ng ganyan sa Facebook. Kung hindi rin lamang po makakatulong sa tao at mag-i-ignite na lang ng galit para hindi tayo magkaisa, huwag po natin i-post. Bilang mga Kristiyano, mag-post po tayo sa salita ng Diyos. I-post po ninyo itong mga live streaming natin. Alam niyo, huwag po yung mga walang kabuluhan na pinopost sa Facebook na hindi nakakatulong sa tao para makadapit sa Diyos. Mas maganda po piliin natin yung i-post natin sa sa Facebook natin, yung para sa Diyos. Ito po mga pangangaral ng salita ng Diyos, the Word of God, i-post po natin yan sa ating mga FB. Huwag natin ikahiya. Alam niyo po, pag hindi natin ginagawa, as if ikinahihiya mo ang Diyos. Yan po masasabi ko sa inyo.
Nahihiya kang magpunaka na bakit ito ang mga pinopost mo? Mataas ang tingin ng tao sa'yo. So what? Hindi naman bababa ang tingin nila sa'yo kahit mag-post ka ng mga Word of God or itong mga pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit pinatay si Charlie Kirk? Because he's preaching the Word of God. Naging cause ng kanyang buhay. Tayo i-post mo lang. Ayaw din natin magawa. Sabi niya, kung hindi man tayo makapangaral, yun na lang ang gawin natin. Sa mga kakilala ninyo na hindi namin kakilala, hindi ko po pinopromote ang church na ito. Hindi ko rin po pinopromote ang aking sarili dito o sino mong nangangaral. Ang pinopromote po natin yung mga mensahe ng Kingdom of God. Hallelujah. Na huwag lamang tayo makontentong tayo ang nakakaalam ng mga bagay nito. Let's spread the gospel of the Kingdom of God. Amen. Amen. Kasi lahat po yan, kung ano man ang ginagawa natin, walang kabuluhan, na hindi nakaugnay sa buhay ng Diyos at hindi nakakatulong sa tao upang lumapit sa Diyos, wala na doon tayo. Gusto po magsalita, no? Mamaya mag-slow down ako. Kaya lang, kasi para manatili po tayong busy. Baka nag-print kayo kagabi, kayo tinulugan yung salita ng Diyos. Kayo pa yung matulog. Although wala pa namang natutulog. No. Pag natulog kayo, lalapitan ko po kayo. Sige. Lalapit ako sa inyo. May kung, no? So far, wala pa namang tulog. Kaya nga, the war is not between power against Satan and God, but it is between righteousness against wickedness. Amen. Bakit ito? Bakit yan ang naglalaban? Righteousness against wickedness. Alam nyo, as long as we are sinning, no? Hanggat nagkakasala tayo, as long as we are sinning, Satan has authority over us. So, napakalinaw ano? Amen. As long as we sin, Satan has authority over us. Kaya kung ano man po yung nangyari, dahil kasalanan natin, na nagkaroon ng authority ang kaaway sa atin. Kasi nga, nagkasala tayo. Kaya nagkaroon, binigyan natin ng kapangyarihan si Satan sa buhay natin. Yan ang ibig sabihin nun. Kapag nagkakasala tayo, at nagpapatuloy tayo sa kasalanan, doon natin binibigyan ng kapangyarihan si Satan sa buhay natin. And so, the lake of fire. Amen. Yeah. Sabi niya, sino mang nagkakasala ay wala ng buhay na walang hanggan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan. But then, God suspends the authority of Satan. God suspends the authority of Satan while we are undergoing transformation. So kung nakikita naman sa atin, sumasailalim tayo sa isang moral na pagbabago, then Satan has no authority over us. Hallelujah. Kaya laging hiwalay yan eh. There is a dividing line between righteousness and wickedness. Kaya kapag lumipat ka sa iba, lumipat ka sa other line, delikado ka. Satan has authority over you. Hello? Kaya pag naman nandun ka, you are undergoing moral transformation, may kapanatagan ka, di ba? Hallelujah. There is peace. Amen. There is joy. Hallelujah. Yun yung bunga. Kaya nga, if we refuse to undergo moral transformation
And we choose instead to cling to our worldliness. Last, kapag pinipili pa rin natin yung ating pagiging makamundo na may sarili tayong agenda, ayaw natin sumunod sa agenda ng Diyos. We cling to our worldliness, our lust and self-will. Kung ano ba yung mga gusto natin maabot, then Satan has power over us. He can do with us pretty much as He will. Binibigyan natin siya ng kapangyarihan. Hanggat gusto niyang gawin sa atin, pretty much as He will, He can do with us. Kaya, yung saklaw, yung sako na magagawa ni Satan sa atin, depende yan kung gaano din natin siya binibigyan ng lugar sa ating buhay sa pamamagitan ng pagpili natin sa kasalanan. Or, ang Diyos, ang righteousness, ang piliin natin. Amen. Gaano man tayo nagpo-profess ng ating belief sa ating Panginoong Jesucristo, Satan can still harm us. Kapag hindi tayo nagpapasako sa Diyos. Amen. At pangyayari lamang ang complete protection ng Diyos sa atin if we are serving the Lord. Alam po ninyo, yung pag sinabi natin serving the Lord, hindi ibig sabihin tatayo ka sa ministry. Magbi-ministry ka. Serving the Lord, offer your body into the Lord as a living sacrifice. Live for God and not for the world. Amen. Amen. Kaya naalala ko bigla rin si Jesus. He was about to be arrested. Nung nandun siya, yung gabi na yon, nung bago siya ipako sa krus, hinuli siya. Hindi siya tumakbo. Sabi, andyan na. Alam niya, nandyan na ang uhuli sa kanya dahil pinagkanulo siya ni Judas. No? Binenta siya ni Judas. At yung mga alagad niya, naguluhan. Nagpanik na. No? Yung nagsasabi, hindi kita iiwan, una pang tumakbo. Wala isa man na natira. Kaya yung mga tao mabilis magsalita, huwag kayo masyado, huwag kayo agad-agad maniwala. To see is to believe na lang. Although sa Diyos walang to see is to believe. Pero yung pangako ng tao, to see is to believe na lang. Huwag yung to say is to believe. Katulad nga, yung nga, buti pag i-apply na yan doon sa mga tao na nangangako. Di po ba? Pero ang Diyos hindi. You will see. Amen. Kahit, kumbaga, kahit hindi mo pa nakikita, I would say, or rather, maniwala ka na. It's not to see is to believe, but believe before you see. When it comes to the promises of God. Amen. So si Jesus, kapante lang siya, kaya ba? But He knows, ipapako na siya sa krus. Parang sabi niya, anong sinabi niya kay Satan? Satan has nothing to do with me. Anong ibig niya sabihin? Mahuli man siya o magpahuli man siya. Ibigay man niya ang kanyang sarili. Kasi sabi niya, I have the authority to lay down my life. And the authority na hindi ko ito ibigay. Eh, binigay niya. Because sabi niya, Satan has no authority over me. Tinupad lang, natutupad lang yung plano ng Diyos na siya hinuli, pinatay, para mangyari na nga na siya maluwalhati. Amen. After His death, He was glorified. Hallelujah. Amen. Amen. Ang ibig sabihin nun, He has nothing. Satan has nothing to do with me. Kasi wala siyang makukuha kay Jesus na makikita niya sa Kanya. Hello, Christian? Amen. Bakit tayo napapahama? May nakikita siguro si Satan sa atin na kamukha niya na nasa atin pa. But Jesus said,
Satan has nothing to do with me. Amen. Amen. So nawa dumating din tayo sa punto na yun na walang takot, walang pag-aalala. Kasi Satan has nothing to do with us. Yung nasa atin, siya yung hindi pwedeng i-touch ng kaaway. Amen. 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 Hallelujah. So, there are numerous believers who are not serving the Lord. Yun nga, sabi ko kasi nga, we profess to be Christians, but we are still serving the world. Gusto natin yung sarili pa rin nating agenda ang gawin natin. We are serving the world spirit. Kung ano ang nakikita nating spirito na nasa mundo ito, nakikiayon tayo ng gusto. Salita nila, salita din natin. Ang tao ngayon, maririnig mo, nagmumura, even Christians, nagmumura. Nawa, mawala na po yung espiritu na yan na pagmumura sa mga tao. Amen. Spirit of the world, ano yun? Galit, paghihiganti, paninirang puri. Yan po yung espiritu ng mundo. It is of the Antichrist. Okay. Kaya nga po na instead of serving the Lord, we are serving ourselves too. Because we are more concerned about money. We are concerned more about entertainment. Kita mo ngayon ang mga tao, dahil pag may problema, ay, libangin ko muna yung sarili ko. Ay, hindi mo maglibang. Hindi mo maglibang eh. Hindi mo na kailangan maghanap ng libangan. Sapat na si Kristo para hindi mo yung malibang, baka malibang pa tayo. Yan, tignan niyo po yung mga nalululong sa mga nakatutok yung mata nila sa gadget. Nahihibang na ngayon. Radiation. Dahil welcome yung utak po ng tao. Affected siya. Kaya mga bata ngayon naninigaw. Rebelde. Kaya mga magulang. Ito na naman ako ano. Kasi yun po yung sakit ng tao eh. Para lang tumahimik yung bata. Oh, ito. Tapos ikaw naman, busy ka, may iba ka ng cellphone. Nagsiselfone ka, nagsiselfone na rin yung anak ko ka. Tamad! Sorry for that. Tamad na mga magulang. Binibigay nila ang bata sa cellphone, babysitter ang cellphone, noon ang TV, ngayon ang laptop. Sad to say, masaktan na kayo kung masaktan kayo. Di ba nila masaktan kayo ngayon? Makikinabang po kayo sa buhay ni Kristo. Hallelujah. Amen. We are more concerned on our own comfort. Pero mo, kung kailan ka nagbabasa ng Biblia, tsaka ka paantokin. Pero pag binuksan mo yung TV, kung nanonood pa ako, dito po, wala ng TV kami. Pag binuksan mo, kung nanonood pa kayo ng TV, kasi may mga cellphone na kayo, no? Kahit nasa sasakyan, nagsiselfone ka. Gusto ko na silang, hey! Bisa ko, nasa kalsada na may cellphone. Gusto ko lang mag-snatch sa yung tap naman. Tingnan mo naman ako sa sarili ko sana sa kaharap ko. Nang kaharap ko na sa sasakyan, hindi ka pa magkita. Naglalakad sila naka-cellphone. Pero pag nagbasa ng Bible, antukin. Buksan mo yung TV, magigising. Hello? They are more concerned on their own comfort and own yung well-being. Yung kapakanan nila. Para sa sarili lang. Instead of about Christ and the gospel. Therefore, they can be harmed by Satan. Ulitin ko po, kapag ganun ang concern natin, we are more concerned on the spirit of the world, with money, on entertainment, our own well-being, and our own concern,
our own comfort, we can be harmed by Satan. Mawawala ang protection ng Diyos sa atin. We cannot claim Psalms 91 kung ang ating buhay ay wala sa kalooban ng Diyos. We need to abide in God, or else we will be exposed by the works of Satan, whether we are a Christian or not. Naka-expose tayo sa gawa ng kaaway kapag hindi tayo nagpapasako sa Diyos. Alam niyo po, sa mga nakaraang panahon ng church history, and even right now, Christians, to a great extent, are backslidden. Huwag po ninyo sabi, hindi naman ako nag-backslide, nasa church naman ako. Pumupunta ako ng church every Sunday. Ba't sasabihin ko pa rin po? Christians, sa nakaraan, hanggang ngayon, to a great extent, are backslidden. Why? Bakit? Nasa church ka, pero backslider ka? Why? Because, ito po tingnan po natin ang ating sarili kung if we are backslidden. Because we are not undergoing moral transformation. Kapag walang nangyayaring pagbabago sa atin, there is no moral transformation, we are backslidden. We are only trusting that we are saved by faith alone. And we don't realize that our behavior now will affect our salvation. Nawang ma-realize po natin, lahat ng ginagawa natin ngayon, it will affect our salvation. We are not aware of the danger of our position. Where is our position? We are being raised together with the Lord, Ephesians 2:6. We are being raised with Christ, being seated at the right hand of God in heavenly places. We are not aware that we are losing that position. And we do not have the protection, sabi ko nga kung ano man yung mga pangako ng Diyos, we cannot have that protection. At hindi rin tayo pwedeng protection na ng mga angels if we do not live in the fear of the Lord. Alam niyo po, ang kailangan po natin ipanalangin sa ating sarili. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos at magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. Hello? That's why we can claim all things work together for good because we love God. Those who love God, they can claim Romans 8:28. Lahat ng bagay ay kumikilos, gumagawa para sa kabubuti natin. Ito man ay masama na, whether it is bad, it will work for good if we love God. Amen. Amen. Subalit, ang mahirap po, sinasabi natin we love God. We may say we love God, but our behavior proves otherwise. Salita tayo ng salita, sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Diyos. Subalit ang pag-ugali natin at ang ginagawa natin ay nagpapatunay na iba sa sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. When we say we love God, ano sabi ni John, ni Jesus through Apostle John, if you love me, obey me. He was
my words and keep them. Sabi niya, siya na nagtataglay ng aking salita at tumutupad dito is the person who loves me. Hindi lang natin sinasabing mahal natin ang Diyos, but we need to show it. We need to prove it sa salita, sa ating ginagawa na sumunod sa kanyang mga salita. Huwag tayong magkaroon ng ibang idol sa ating puso. Pag sinabi mo mahal mong Diyos pero hindi mo ginagawa ang kanyang salita, para ka na rin may idol. Dahil hindi siya ang sinusunod mo. Because you don't love God. You love your idol more than you love God. Kasi ang sinusunod ko, di ba? What you obey is your idol. Even yourself can be your idol. Kung sarili mo lang ang nasusunod, you are obeying your own self, that's an idol. Having other than God, anything in your life that other than God is an idol. Amen? Kaya nga ito pong nangyayari ngayon sa buong mundo. Kaguduhan man yan, katatakutan man yan, kapahamakan man yan, lahat. Although hindi po natin yan minamagnify, it only serves to separate the multitude of worldly, lukewarm believers from the true Christians. Ito pong mga nangyayari ito ay nagsisilbi lamang para sa maraming mga Kristiyanong maligamgam, Kristiyanong makamundo, para mahiwalay na ang mga totoong Kristiyano. Amen. God is now doing the separation from the tares from the wheat. Separation between the good and the evil. The precious from the vile. The righteous from the wicked. It is a separation. And I want to read Malachi 3:16 to 18. Ito po, napakaganda. At nawa ay, sabi niya dito, Malachi 3:16 to 18, Then those who feared the Lord talked often one to another, and the Lord listened and heard it. Kita po ninyo? Yung mga may takot sa Diyos, nag-uusap-usap. Yung may takot sa Diyos, nag-uusap-usap at narinig sila ng Diyos. And a book of remembrance was written before Him. Those who reverence and worship fully feared the Lord and who thought on His name, and they shall be mine, says the Lord of hosts, in that day when I publicly recognize and openly declare them to be my jewels. Napakaganda po. We are God's jewels. Kung may takot tayo sa Kanya, na yung mga pinag-uusapan natin para sa Kanyang pangalan, para sa Kanya, naririnig ng Diyos at yun ay Kanya isinusulat in the book of remembrance. Kaya tingnan niyo po, kahit ngayon, kapag bilang patutuo sa atin, kapag may ginawa ka, hindi mo na pwedeng i-deny, naka-video ka na, nakabas, lalo na kung nakuhanan ka na ng video, di ba? Hindi na pwedeng i-delete. Kahit sa langit. Yung mga salita natin, yung mga ginagawa natin. Nakatago ka man sa tao, tinatago mo yan sa magulang mo. Pag wala yung magulang mo, nagumagawa ka ng kalokohan. Nagsusulat ang Diyos kung ano yung bagay na yun. Yung mga angels, nagsusulat sila. May book tayo noon. Walang natatagong hindi malalantad. Kahit dinay ka man ng dinay ngayon, malalantad pa rin yan. Hello, Christian, huwag na po tayo mag-deny. Ang daming denial ngayon. Hindi ako kasama dyan. Hindi po ba? Nagkakaroon na ng exposure. Wickedness is coming to a head. Lumusot yung mga ulo ng
expose yung kasalanan. Wow, iba na naman kasalanan ito. Pagsisinungaling, paggawa ng falsifikadong papel, pagdidelete ng mga video, anong tawag doon, in-slice yung mga video tapos ipopost nila, magagalit ng tao. Nag-aaway-away. Anong away? Actually, ang talaga laban na righteousness, kasi yung mga wicked, pilit na gumagawa ng gulo. Ano po ba? Bakit hindi sila nagsisisi, no? Kaya sabi ko, Lord, let them repent. Lord, I pray that they will repent para matapos nitong gulo na to. Amen. Ipag-pray po natin ang ating Pangulo. Sabi ng Diyos, ipanalangin din gawin ng mga leaders. Romans 13, kung sinong inilagay niya sa posisyon, yun na po yun. Pray for them. May ganyan-ganyan termino ang mga Pangulo. Napaka-common and napaka-common sense, di po ba? Kahit ayaw man ng tao, sila na yung lagay ng Diyos sa posisyon. Galing po yan sa Biblia, Romans 13, if I'm not mistaken. Pasakop tayo sa kanila. Ayaw man natin at hindi, pasakop pa rin tayo sa mga pinuno ng ating bansa. O ng sino mang bansa. Saan na ako? Book of Remembrance was written before him. Those who reverence and worshipfully fear the Lord and who thought on his name. And they shall be mine, says the Lord of hosts, in that day when I publicly recognize and openly declare them to be my jewels, my special possession. Who's talking? God. Ano sabi niya? You are my special possession. You are my special possession. Ang sabi ng Diyos. Kung hindi ka man mahal ng asawa mo, you are a special possession to the Lord. Posible namang hindi ka mahal ng asawa mo. No? Ba't ka pa nag-asawa? Ba't ako nagbukas ng nag-asawa? Anyway. Sino po yung... Hindi ba, walang nagmamahal sa kanila? Iniisip nila walang nagmamahal. May nagmamahal sa kanila. Hallelujah. You are a special possession to the Lord. Nabigo ka man, may nagmamahal pa rin sa Amen. Hello! Kaya wala ka na pong ahangarin eh. Kompleto na ako po sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. I'm complete. I'm satisfied. I'm fulfilled in the love of God. Hallelujah. Amen? Amen. My special possession, my peculiar treasure, and I will spare them. Oh, praise the Lord. Spare tayo ng Diyos. Ingatan tayo ng Diyos. And spare them as a man spares his own son who serves him. Then shall you return and discern between the righteous and the wicked, between him who serves God and him who does not serve him. So dito makikita ngayon, hindi pwedeng matago ng, hindi na pwedeng maitago. Pagdating ng araw na yun, then you will know, sabi niya, they will discern. When you return, pag magbalik ng loob kayo sa na kung saan makikita na, makikilala between the righteous and the wicked, between those who serves God and those who do not serve, who does not serve God. Gusto ko basahin sa Tagalog kasi medyo maganda rin ang kumbaga sa essence ng binabasa natin. Although alam ko po na intindihan naman natin ang English. Nang magkagayoy sila ng may takot sa Panginoon, ay nag-uusap at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala, yung Book of Remembrance, ay nasulat sa harapan. Bakit hindi ko maintindihan ito sinulat ko? Sinulat ko ito. Balibaligtad ko siguro itong ginagamit ko, binaliktad niya yung mga letter, hindi ko ito dito binaliktad niya. Tinatype ko, nagbaliktad. Sorry po kung nabihin na iba. Ang aklat ng alaala na nasulat sa harap niya, yung niya kasi new, ay N-O-Y-A siya, hindi siya N-I-Y-A. Sa harap niya, para sa kanila, ay natakot
para sa kanila na may takot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon, ang mga hukbo sa araw na aking gawin, sa mga tuwing bagay isang tanging kayamanan, at akin silang kaawaan, na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Sa ibang translasyon, ito pong verse na to, ito lang verse na to. Sa araw na yun, yung doon sa binasa natin, sa araw na yun na aking gawain, ang sabi niya. Dito po sa translation na to, sa araw na yun na ako ay kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin, ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Imagine, ang isang ang magulang, ang ama, nililigtas niya ang kanyang anak kapag alam niya may aksidente, may posibleng aksidente yung bata sa paglalakad niya. Nililigtas niya. Iniingatan niya. Kinahagaman niya. Ganun din ang Diyos. Amen. Ililigtas niya tayo tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak. Kung magkagayon, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. At dito po makikilala between those who are serving God and those who does not serve God. Hello? And those who are not serving the Lord, they will be harmed by Satan, by Antichrist. Then, tayo naman po na naglilingkod sa Diyos, we who are serving the Lord, we have nothing to fear about Satan and the Antichrist, or the false prophet, or the great tribulation. As Paul says in Romans, who shall separate us from the love of Christ? Kapag naglilingkod tayo sa Kanya, even tribulation, even Satan, even Antichrist or the false prophet cannot harm us because God's protection is upon us. We can never be separated from the love of Christ. Tayo po natin. Yung ipahugnay sa Kanya. Nawa, mapagwari natin ang gusto. Maunawaan natin ng buong linaw. Ang layunin ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi lamang marinig. At tayo na nakakarinig ay kailangan we will make our decision. Will you serve God or not? Will you choose righteousness or wickedness? Oh, Jesus. Hallelujah.
oras